Lagay at sitwasyon ng Cagayan dahil sa pananalasa ng Bagyong Goring. Ating pong pag-uusapan kasama si Cagayan Vice Governor Melvin Vargas Jr. Vice Gov, magandang araw po sa inyo. Ay, magandang araw po. Magandang umaga po sa atin pong tagapakinig at magandang araw po sa atin lahat mula sa probinsya ng Cagayan. Yes sir, kamusta na po ba yung panahon ngayon dyan sa Cagayan? May mga pamilya na po ba mula sa mga evacuation centers ang bumabalik na sa kanilang mga tahanan? Opo, so far sir, unti-unti na pong bumabalik yung mga less than 25,000 individuals na naapektuhan dito po sa Typhoon Goring. Bagamat talaga pong naramdaman po ulit namin yung pinsala at nakaka-recover pa lang po kami doon po sa nakaraang bagyong Egay. Ito na naman po, natamaan na naman po ulit tayo na dumating na po sa atin po yung mga reports ng mga individual at pamilya na naapektuhan. Pati na rin po yung natamaan po sa agriculture, pati na rin po yung mga landslides. Meron rin po tayong nabalitaan po na isa pong casualty sa bayan po ng Amulong. Kaya buti naman po at bahagyang huminto na po ngayon sir at unti-unti na rin pong bumabalik po yung ating po mga kababayan sa mga kanilang tahanan po. Okay, sir, yung mga naiwan naman po ng mga kababayan ninyo dun sa mga evacuation center, kamusta po yung lagay nila sa ngayon? Opo, sila naman po ay naalagaan po ng local government unit, pati na rin po ng social welfare, Department of Social Welfare po natin, at nakamonitor rin naman po yung provincial government sa mga kailangan po nila, lalo-lalo po yung mga necessities and basic commodities like po yung mga food, kung paano po yung lagay po nila doon, kung okay po sila. So far, okay naman po sir yung mga kababayan po natin sa mga kanilang mga evacuation centers po. Okay, sir, as early as now, kamusta po ang inyong assessment sa damages sa probinsya? Meron na po bang estimate sa halaga ng mga nasira ng Bagyong Goring dyan sa Cagayan? Opo, sa ngayon po ay nagko-collate pa lang po tayo ng mga datos na ipapasok po ng mga iba't ibang departamento katulad po ng social welfare, ng agriculture, pati na rin po yung mga houses that were damaged nito pong Bagyong Goring. Pero ang estimate ko po sir, abot po ulit ng mga daan-daan milyon sir, katulad po noong dating bagyo po ulit na Egay. Okay sir, may ulat po na nagkaroon ng crack, no? Yung impounding station sa may Alcala, binabantayan din ang water level ng Cagayan River. Ano po yung mga update patungkol po dito? Opo, so far sir, from 7, yun na-monitor po namin a few days ago, nasa 4.6 na po siya ngayon. As of now po, kaya normal level po yun, yung Buntun, po natin, yung sa may bandang Buntun. Yung sa Alcala naman po, it's a serious concern na kailangan po tignan rin po ng ating po local government unit as well as yung atin pong irrigation na ito po ay matsyag na sinusubaybayan po natin dahil bahagyang naka-apekto rin po to doon po sa mga mamayan po natin doon. Pero pinarating na po namin sa mga concerned agencies yung mga problema po natin doon po sa pag-crack po ng watering impound po doon, sir. Okay, sir, may mga naiulat din pong landslide at injuries sa mga kababayan ninyo dyan sa may probinsya. Ano po ang detalye hinggil dito? Opo, sir. So far, na-monitor po natin na sa bayan po ng Gantaran, meron po sa isang barangay po doon na meron po landslide. At kaagad naman pong na po yung mga kababayan po natin doon, na sabihan po sila na to evacuate and go to the evacuation center. Meron din po tayong tulay na hindi pa po muna madadaanan sa bayan po ng Santo Niño, sa may Abaryungan, barangay Abaryungan, na kung saan ito rin po ay bahagyang na landslide. Kaya so far sir, yun po yung mga nai-report po sa atin ng mga landslides po as well as yung mga tulay po na hindi po pwedeng daanan po dito po sa probinsya ng Cagayan, sir. Okay, sir, sa mga kababayan po natin dyan sa Cagayan, ano naman po yung binibigay na assistance o financial support ng provincial government para sa mga apektado po ng bagyo? Lalo't sunod-sunod yung mga bagyong dumadaan ng Cagayan ngayon. Sapat pa po ba yung inyong pondo? Opo, personally po sa atin pong kakayahan, being the Vice Governor po, meron naman po tayong mga kaibigan rin po na ayun po ay nag-donate po sa ating opisina at yun po yung kasalukuyan na binibigay po natin. Nag-start po ito sa Egay at kasalukuyan rin po ngayon yung pag-pack rin po natin. And the provincial government, in particular po yung executive, in fairness to them, they are prepared. At kasalukuyan rin po sila nagbibigay together with partnering agencies doon po sa mga evacuation centers. Yung mga basic commodities po muna, sir, yung naibibigay po like yung food,
And then pagkatapos po nyon, may assessment na po tayo in agriculture kung ano po yung mga damaged crops as well as yung rice and corn. And sa ngayon po ay kakadeclare lang naman po ng probinsya po ng panlalawigan na ang probinsya po ay under the state of calamity. Kaya tuloy-tuloy pa rin po na magagamit po yung calamity funds. Okay, sir, kasabay po ng paghagupit nitong Bagyong Goring, nagbukas na din ang mga klase ng mga mag-aaral sa buong bansa. Ano po bang mga hakbang ng probinsya para dito, lalo na po yung mga eskwelahan na ginagamit sa ngayon bilang mga evacuation center? Opo, yan po ay sa ngayon po ay yun po yung isa pong concern po natin at sinusubaybayan naman po natin sa news yung declaration po ni Gov at nag-declare naman po siya as of yesterday na wala pong pasok, kaya minomonitor rin po natin ngayon dahil yung mga iba pa pong mga classrooms ay ginagamit pa rin po ng atin pong mga evacuees as well as yung mga ibang classrooms pa rin po ay hindi pa rin po nagsasubside yung tubig yung mga ibang paaralan. Kaya siguro po sir, pwede pong ito po yung maging case-to-case basis. Pero doon po sa sa majority po siguro na mag-aaral po natin ngayon, still waiting for the order of the governor upon kung ito po ay tuloy-tuloy po masuspend po or hindi po sir. Okay, sir, paano naman po yung pagsisimula nitong barangay at SK election period dyan sa inyong probinsya? Ano po yung update o sitwasyon hinggil dyan? Opo, tuloy-tuloy pa rin po yung pag-file, sir. So, namomonitor rin po natin yung mga may intention po na tumakbo po as barangay officials. At I pray na sana po we will have a peaceful one. So far, wala naman pong violence na nangyari po dito sa probinsya ng Cagayan, pero as a non-partisan ay pinagdarasal lang po natin sir yung payapang magkakaroon po ng resulta, magandang resulta ito pong darating po ng mga barangay elections po sir. Okay sir, bilang panghuli ang inyo pong mensahe sa inyong mga kababayan dyan sa Cagayan. Opo, sa atin po mga kababayan dito po sa lalawigan ng probinsya, bagamat dalawa po talagang pinsala ang naranasan po natin, ito pong kay Bagyong Egay, pati na rin po kay Bagyong Goring at meron po ulit na pagbanta na magkakaroon daw po ulit ng bagyo ay dapat po lagi po tayong handa, lagi po tayong mag-iingat at lalo po yung sa atin po mga mahal sa buhay, makinig po tayo sa atin po mga payo ng atin po mga kinauukulan ng mga ahensya at magdasal lang po tayo na sana po matigil na po itong pagdating po ng mga sunod-sunod na bagyo at kailangan lang po natin bumangon bilang isang taga-probinsya po ng Cagayan. At maraming salamat po, sir. Maraming salamat din po at dalangin namin ang agarang pagbangon ng inyong lalawigan, sir. Nakapanayan po natin si Cagayan Vice Governor Melvin Vargas Jr. Maraming salamat po, sir.